Magmula nun, natigil na ang paglalabas-labas namin. Naging malayo na rin ang loob niya sa akin. Kaya kahit masakit, pinilit ko na lang din na mag-move on at tanggapin ang ganoong sitwasyon. Isang araw nun, mag-aalas 9 na ng umaga nun, nang ma-stroke si Daddy. Nasa bakuran siya nun nang mangyari ang lahat. Tinawagan ako ni Mommy, kaya nagmamadali akong nagpaalam kay Nicole na absent na ako sa araw na yon dahil may medical emergency sa bahay. Walang pagdadalawang isip naman niya akong pinayagan. Ayon kay Mommy, dinala nila sa Carmona Medical Center si Daddy. Nag-file ako ng 1-week leave sa trabaho ko para mabantayan ko si Daddy. Habang nasa biyahe, panay ang dasal ko na sana makasurvive ang Daddy ko. Makalipas ang ilang oras na biyahe, sa wakas, nakarating na ako sa ospital. Naabutan ko sa kwarto ni Daddy ang attending physician niya na si Doktora Alessandra de Vera na may palayaw na Sandy. Ang nasabing doktor ay maganda, matangkad, na 5'8" ang height, maputi, makinis at sexy. Idagdag pang gifted rin siya sa mahalagang bagay sa harapan. Dok, ako po si Henry, anak ng pasyente. Kamusta na po yung lagay ng daddy ko? Tumingin sa akin si doktora. Pagkatapos, seryoso itong nagsalita. Maayos na po ang kalagayan ng daddy mo, sir. Sa susunod, ay iba yung pag-iingat na lang ang kailangan para maiwasan ang gantong atake. Nagpasalamat ako kay Doktora Sandy. At magmula nun, bilang pasasalamat sa pagpapagaling niya kay daddy, araw-araw ko siyang pinapadalahan ng flowers, isang rose at isang set ng full meal na binibili ko lang sa katabing mini mall na Walter Mart. Nahihiya pa nga si doktora na tanggapin yung binigay kong bulaklak, pero sa huli, tinanggap din niya at nagpasalamat. Nasundan pa yon hanggang sa doon na nga nagsimula ang aming pagkakaibigan. Kinuha ko yung number niya at binigay naman niya. Palagi na nga kaming magka-text at sa gabi naman nagtatawagan kami. Hanggang sa isang araw, in-invite ako ni Doktora Sandy sa bahay niya sa isang village. Hey Henry, busy ka ba? Baka gusto mong samahan ako ngayong araw, birthday ko. Ano kasi, wala akong ibang kasama sa bahay. Sa Lucena nakatira ang mga magulang at mga kapatid ko. Hindi rin ako makakauwi roon dahil may duty ako. Wow, talaga ba, Dok? Happy birthday ah. Sorry, hindi ako makabili ng gift. Okay lang yon. Huwag mong isipin yung bagay na yon. Ang mahalaga ay ang presence mo. Noong malapit na siyang mag-out, pumunta na ako sa ospital at sinundo siya. Kaya magkasama kaming pumunta sa bahay ni Doktora Sandy at talagang namangha ako dahil bukod sa malaki ang bahay, napakaganda rin. Pasok ka Henry, huwag kang mahihiya, tayong dalawa lang yung tao ngayon rito. Lalo pa akong namangha nang nakapasok na kami sa loob ng bahay. Mamahalin at halatang sa ibang bansa binili ang mga gamit niya, lalo na ang mga figurine na mamahalin. Diyan ka lang muna ha, magbibihis lang ako at ihahanda ang pagkain natin. Sinundan ko ng magiliw na tingin ang napakahinhinyang paglalakad. Masarap siyang pagmasdan habang naglalakad, lalo at perpekto ang hugis noong kayamanang nasa likuran at maliit ang kanyang bewang. Napapasipol na lang ako ng palihim hanggang sa tuluyan na nga siyang nawala sa paningin ko. Isang puting oversized t-shirt at maong na shorts ang suot ni Doktora nang lumabas siya.
Napakasimpleng damit ngunit magaling siyang magdala. Kaya naman hindi ko maiwasang tumingin sa malaking bagay sa harapan na halata pa rin talaga kahit pamalaki na ang suot niyang t-shirt. Nag-celebrate kaming dalawa ni Doktora Sandy. Habang nagkukwentuhan kami, nalaman ko na may long-time boyfriend pala siya. Isa itong architect. 8 years na sila at plano ng magpakasal. Sa kasamaang palad, namatay sa isang car accident ang boyfriend niya. Dahilan kaya hindi na ituloy ang pagpapakasal nila. At magmula nun, hindi na niya hinayaan ang kanyang sarili na muli pang magmahal. Namalayan ko na lang na may nangingilid ng mga luha sa mga mata ni Doktora. Kaya binago ko na yung topic namin. Naglabas siya ng masasarap na pagkain at may cake pa. Kumain na muna kami at nagumpisa ng uminom ng mamahaling alak. Mag-aalas 11 na ng gabi nang tumayo si Doktora Sandy para pumunta sa banyo. Dahil nga nakainom na, pasuray-suray na itong naglakad. Okay ka lang, Dok? Siyempre naman, Henry. Huwag mo akong alalahanin. Mataas ang tolerance ko sa alak. Hindi ako naniwala dahil pulang-pula na yung mukha niya. Parang nangihina na rin ang mga tuhod niya. Tumayo na rin ako para alalayan siya. Pero nakapasok na nga siya sa banyo. Naghintay ako sa labas ng banyo. Hanggang sa narinig ko ang pag-flash niya at sakto nang bumukas ang pinto at muntik na siyang mapasubsob sa may pintuan. Okay ka lang ba, Dok? Tila nagulat siya nang makita ako. Ngumiti siya na para bang nahihiya. Sorry, Henry. Pero kaya ko pa naman uminom dahil hindi pa naman ako ganon kalasing. Nag-umpisa na nga siyang humakbang kaya sinabayan ko siya at inalalayan hanggang sa bigla na lang napasandal sa pader si Doc. Alam kong nahihilo na siya kaya mabilis ko siyang nilapitan. Nang hawakan ko ang balikat ni Doktora Sandy, naramdaman ko ang tila pagdaloy ng kuryente sa buo kong katawan. Walang anumang salita na namutawi sa aming mga labi. Ngunit, unti-unting tinawid namin ang pagitan ng isa't isa. Dahil sa gandang-ganda ako kay Doktora Sandy, kaya naman gusto kong ibigay ang most memorable na memories sa kanyang birthday at umaasang hindi yon ang magiging huli dahil kahit itanggi ko pa, talagang nahuhulog na ako sa kanya at gusto ko na siyang maging kasintahan o kabiyak. Naging mahaba rin ang oras ng aming tahimik na pagtatrabaho sa dilim. Pero sinigurado ko na magawa ko ito ng tama at perpekto ang lahat. Madaling araw na noong kami ay makatapos. Nakiusap siya sa akin na kung pwede ko raw siyang buhatin papunta sa second floor doon sa kwarto niya dahil nanginginig raw ang kanyang mga tuhod at hindi niya nakakayanin pang maglakad. Agad ko namang ginawa. Ang buong akala ko, hatid ko lang siya ron tapos papauwiin niya na ako. Pero hindi ganon yung nangyari. Sinabi niyang doon na rin ako matulog sa tabi niya. Kinabukasan, nagising na lang ako sa mainit na dampi niya sa labi ko. Nagulat ako at naalala ko ang lahat ng nangyari sa amin noong nakaraang gabi. Rise and shine, baby. Handa na ang breakfast natin. Nakangiti niyang wika. Ang ganda-ganda niya ng mga sandaling iyon. Bagong paligo at ang bango-bango pa niya. Para akong napahiya dahil amoy alak pa ako. Pero bigla na lang siyang dumagan sa akin. Thank you, Henry, sa kagabi. Yun na yung pinakamasaya kong birthday. Magmula noong mamatay ang boyfriend ko. Tinitigan ko siya.
Naalala ko ang natuyong pulang likido sa sofa noong buhatin ko siya at dinala sa kwarto. Naalala ko rin ang nangyari sa amin ni Nicole. Kahit na nagkaanak kami, mas pinili nitong mag-isang buhayin ang anak namin. Kaya kahit hindi ako sigurado sa magiging resulta ng sasabihin ko, naglakas loob na ako. Ayoko nang maulit pa ang nangyari sa amin ni Nicole na inakala kong may nabubuo na kaming pagkakaintindihan. Pero wala pa pala. Sandy, gusto kita. Pwede ba kitang maging girlfriend? Promise, magiging tapat ako sa'yo at hindi kita lolokohin. Halatang na-shock si Doktora sa alok ko na malisbis ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Totoo ba yung sinasabi mo, Henry? Baka sinasabi mo lang yan dahil sa nangyari sa atin kagabi. Deserve mong mahalin, Doc. Alam ko na ako yung unang lalaki sa buhay mo. Kahit pa nagka-boyfriend ka na dati. Ayoko mawala ka pa sa akin. Sa pagitan ng kanyang mga luha, pumayag si Doktora Sandy at tumango-tango. Tuwang-tuwa ako ng kanyang sagutin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Pagkatapos, nagpaalam ako na mag-shower saglit. Pagkatapos kong maligo, muling naulit ng ilang beses ang masarap na bagay na aming pinagsaluhan noong nakaraang gabi. Magmula noon, palagi na kaming nagde-date ni Sandy. Baby pa nga ang tawagan namin at syempre bilang magkarelasyon, naging normal na may nangyayari sa amin. Walang pagsidlan ng tuwa. Sina Mommy at Daddy nagsabihin ko sa kanila na may girlfriend na ako at isa itong doktor. Totoo ba yan, anak? Naku, huwag mo nang papakawalan pa yan. Siguradong nasa tamang tao ka na, anak. At isa pa, sa panahon ngayon, kailangan talagang magkatuwang kayo sa buhay ng iyong magiging asawa. Totoo ang sinabi ng daddy mo, anak. Napakaswerte mo sa girlfriend mong yan. Minsan isama mo naman siya rito sa atin nang makilala naman namin ang magiging manugang namin. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita kong masayang-masaya ang parents ko. Kahit hindi man ako nakapagtapos ng engineering course, at least nakabawi naman ako sa girlfriend ko. Hanggang isang araw, muli akong inimbitahan ni Sandy sa bahay niya. May mahalaga raw siyang sasabihin sa akin. Siyempre, kinakabahan ako. Ang alam ko lang kasi, 6 months na rin na namin ng araw na yon. Habang nasa biyahe kami sakay ng kotse niya, napapansin ko ang pamumutla niya. Okay ka lang ba, baby? Gusto mo ako na magdadrive? Huwag na, baby. Malapit na rin naman tayo sa bahay. Saka okay naman ang pakiramdam ko. Baka nakakalimutan mong doktor ako. Nakangiti niyang sagot. Dahil sa sinabi niyang yon, napanatag ang loob ko, pero pasimple ko pa rin binabantayan ang kilos niya. Hanggang sa nakarating na nga kami sa bahay niya. Napansin ko lang na ingat siya nang bumaba sa kotse. Pagdating sa loob ng bahay niya, agad niya akong niyaya sa loob ng kwarto niya. Ang lapad ng ngiti ko noon kasi iba ang nasa isip ko. Ngunit pagkapasok namin sa kwarto, dumiretso siya sa drawer niya at may iniabot sa akin. Nanlaki bigla ang mga mata ko nang makita ang isang pregnancy test. Kitang-kita ko ang 2 pulang guhit, patunay na buntis si Sandy. Buntis ka, baby. Magiging daddy na ako. Sigaw ko. Tumango lang naman si Sandy at ngumiti ng matamis sa akin. Dahan-dahan akong lumuhod sa harapan niya na ikinagulat naman niya. Nanlaki ang mga mata ni Sandy nang mula sa bulsa ko, kinuha ko ang isang maliit na kahon.
Kitang-kita ko ang panginginig ng kamay niya. Hanggang sa binuksan ko na nga ang kahon. Isang singsing na binili ko dahil balak ko na rin talagang mag-propose na sa kanya. Doktora Alexandra de Vera, will you marry me? Bumalatay ang magkahalong saya at pagkabigla sa magandang mukha ni Sandy. Yes, Henry, I will marry you and I will love you for the rest of my life. Sagot niya habang patuloy ang pagtulo ng masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Dahan-dahan kong isinuot sa daliri niya ang singsing. Thank you baby sa pagtanggap sa akin. Pangako, hinding-hindi mo pagsisisihan ang naging desisyon mo. Dahil sa sobra kong saya, bigla ko siyang niyakap at kinarga. Nagtagpo ang aming mga mata at sa isang iglap, tinawid namin ang pagitan ng bawat isa. Uy, baka makasama kay baby. Dahan-dahan lang. Akala ko ba doktora ka? Alam kong alam mo na pwedeng-pwede pa. Oo, pwede pa naman. Pero dahan-dahan lang dahil ang first quarter ng pregnancy ang pinaka-sensitive at delikadong period. Uwi ka niya nang nakangiti. Tumango ako bilang pagsang-ayon sa kanya at ipinagpatuloy namin ang muling pagpaparamdam ng aming pagmamahal sa isa't isa. Sumagi sa isipan ko si Nicole at ang anak namin. Malaya ko nang pinakawalan ang panghihinayang na sana kami ang naging pamilya. Mas pinili niya ang kanyang career kaysa bumuo kami ng sarili naming pamilya. Makalipas ang isang linggo, inaya ko si Sandy sa bahay namin para ipakilala kina Mommy at Daddy. Baby, sure ka bang hindi magagalit ang parents mo? Lalo at buntis na ako. Hinawakan ko ang kamay ni Sandy at masuyong hinalikan. Matutuwa pa ang mga yun, baby. Matagal ka na nga nilang gustong makilala. At lalo na ngayon na makikita nilang malapit na silang magkapo. Hindi alam ni na Mommy at Daddy ang tungkol sa pagkakaroon ko ng anak kay Nicole. Kaya akala nila first baby ko pa lang ang magiging anak namin ni Sandy. Halata ang kaba sa mukha ni Sandy nang huminto ang kotse ko sa tapat ng bahay namin. Maging ang parents ko ay walang kamalay-malay na dadalhin ko ang mamanugangin nila sa araw na yon. Nakatatlong busina na ako nang bumukas ang gate. Nakita kong si Jonas na aming kasambahay ang nagbukas noon at ngumiti sa amin. Ilang sandali pa, nakapasok na nga kami sa garahe. Agad kaming sinalubong ni Mommy sa pintuan. Nagtataka, ngunit may ngiti sa labi si Mommy. Nagpalipat-lipat ng tingin sa amin ni Sandy at nakatuon ang kanyang paningin sa tiyan ni Sandy dahil naroon ang dalawang kamay ng nobya ko, nakasapo na tila may buhay na pinoprotektahan sa loob. Magandang hapon po, uwi ka ni Sandy. Magandang hapon din, Iha. Mommy, siya po si Sandy. Fiancé ko. Sandy, siya naman ang mommy ko. Pagpapakilala ko, nagbeso-beso silang dalawa. Bakas ang tuwa sa mukha ni Mommy habang tinititigan ang mukha ni Sandy. Buntis ka ba, Iha? Hindi agad nakasagot si Sandy dahil siguro hindi niya inaasahan na agad mahalata ni Mommy yun. Kaya ako na ang sumagot. Congratulations, Mommy. Magiging lola ka na. Nakangiti kong sabat. Nalingunan ko naman si Daddy na nasa likod ni Mommy at alam kong narinig niya ang pinag-usapan namin. Totoo ba yan, Henry? Magiging lolo na ako. Opo, Dad. Magkakaapo na kayo ni Mommy. At siya nga pala, ang mamanugangin niyo po, si Doktora Sandy de Vera, ang naging attending doctor niyo po noong nasa ospital kayo.
pagpapakilala ko. Binati ni Sandy si Daddy at masaya namang gumanti ng bati si Daddy sa kanya. Nagkukwentuhan kami sandali at sabay-sabay na kaming pumasok sa kusina. Masayang-masaya kami ng gabing yon. Napagplanuhan namin na kung kailan kami mamamanhikan sa parents ni Sandy. Halos lumundag naman sa tuwa sina Mommy at Daddy nang malaman nilang lalaki ang kanilang magiging apo. Pagkatapos nating mamanhikan, kailangan maitakda na sa lalong madaling panahon ang kasal niyong dalawa. Para bago lumabas ang magiging apo namin, kasal na kayo. Wika ni Daddy. Nagkatinginan kaming dalawa ni Sandy. Punong-puno ng saya ang mga puso namin dahil sa labis na kaligayahan sa mga nangyayari. Makalipas ang 1 linggo, namanhikan agad kami sa bahay ng mga magulang ni Sandy sa Lucena City. 2 buwan mula sa araw na yon, itinakda ang aming pag-iisang dibdib. Magkasundo ang aming mga magulang. Kahit na mas mayaman ang pamilya nila kaysa sa amin, napaka-humble ng parents at 2 kapatid ni Sandy. Magkasama kaming umuwi sa bahay ni Sandy. Pagdating sa bahay, inakala niyang makakapagpahinga na siya agad. Pero syempre, hindi ako pumayag. Inumpisahan ko agad ang seremonyas. Lalo pa, kanina pa ako nagtitiis. Kahit buntis at may kalakihan na ang kanyang tiyan, kaakit-akit pa rin sa paningin ko ang magiging asawa ko. Matuling lumipas ang mga araw. Sa wakas, dumating na rin ang araw na pinaka-hinihintay namin. Ang araw ng pag-iisang dibdib namin ni Sandy. 7 months na ang tiyan niya ng mga panahon na yon. Ngunit lalo pa siyang gumanda sa suot niyang wedding dress. Maraming umattend sa kasal namin, mga katrabaho ko at mga kapwa doktor ni Sandy. Pero mas marami akong kamag-anak na nakisaya sa kasal namin. Kinagabihan, pagod na kaming mag-asawa nang makauwi kami sa bahay namin. Nagpahinga agad kami dahil maaga kaming aalis, papunta sa isang magandang beach resort para sa honeymoon namin. Matuling lumipas ang mga araw. Isang gabi, napabalikwas ako sa higaan dahil sa malakas na sigaw ni Sandy. "Henry, dalhin mo na ako sa ospital. Manganganak na yata ako." Uwi ka niya. Nagmamadali ko siyang inalalayan papunta sa kotse. Pagkatapos, mabilis na pinaandar at tinawagan ko agad ang parents at in-laws ko. Makalipas ang halos 2 oras na paghihintay, isinilang ni Sandy ang aming anak. Isang malusog na sanggol na lalaki at kamukhang-kamukha ko. Tuwang-tuwa ang mga magulang at biyanan ko nang masilayan ang kanilang kauna-unahang apo. Hanggang sa unti-unti na nga ring nagkamalay si Sandy. Tumulo ang mga luha niya nang mapagmasdan ang natutulog naming anak. Ako naman bilang ama ay umiiyak na lang na pinapanood ang aking mag-ina. Umusal ako ng panalangin at pasasalamat sa Poong May Kapal para sa napakagandang regalo na binigay sa amin. Makalipas pa ang 3 taon, muling nagsilang si Sandy ng isa pang sanggol na babae. Kamukhang-kamukha naman niya ang anak namin at pinangalanan naming Samantha. Alam ko na marami pa kaming pagdadaanan ni Sandy, ngunit batid ko rin na sama-sama naming haharapin ang bukas kasama ng mga anak at magiging mga anak pa. Wakas. Ayun, my loves, isa na namang napakagandang kwento ang ating natunghayan. Nakaka-inlove talagang makarinig ng ganitong kwento.
Minsan dadaan muna talaga tayo sa mga pagsubok at maling tao bago tayo dalhin sa taong nakalaan sa atin na mamahalin tayo at mamahalin din natin ng tunay. So, paano my loves? Magsama-sama tayong muli sa iba pang ia-upload ko rito sa channel. Salamat sa pakikinig, my loves.